Ito po yung area kung saan nandoon po yung tanim ko pong sayote na sa marami ko pong video halos lagi po siyang nakikita. Pero up to now po, ganyan pa rin po. Ang dami pa rin po niya nagiging bunga. Kaya po tuwan-tuwa po ako sa ganitong klase ng halaman. Napakadami pong biyaya pong naibigay na, hindi lang po sa akin. Nabigyan ko rin po mga kapatid ko at mga kapitbahay. Hello po, magandang araw po. Isang napakaganda pong umaga ang pati ko po sa inyo kasing ganda po ng umaga ngayong araw na ito. Tingnan po ninyo ang kalangitan, asul na asul po. Napaka-aliwalas po at wala pong pagbabadya ng ulan. For today's video po ay muli ko po kayong itutur sa aking garden ngayon pong 2026. O susuli po ninyo kung may pagbabago po o ano po ang pagbabagong naganap din sa aking garden. Sana po pag itinuro ko po kayo ay mas magustuhan po ninyo ang aking garden habang tumatagal po. Siyempre po bawat taon po, bawat araw, nagbabago po tayo, lalo na po ang halaman. Ang mga posisyon po niyan ay lagi po nating binabago. Po ang naging ugali na ng isang plantito at plantita na parang pag may gusto pong bagong ayos, yun po ang kanyang ginagawa. Sa pong araw na ito, itutur ko po kayong muli sa aking simpleng garden. Pagpasok po nyo sa gate ng aming bahay, makikita nyo po ang aming simpleng bahay. Sa left side po ay ang aking pong garden. Ito naman po ang unang bubungad sa inyo, yun pong aking tanim pong strawberry na nasa table po. Doon po sa binalagong table kung saan marami rin po doong nakalagay pong propagation galing po doon sa mga runners po ng strawberry. Ito po ang bubungad na halaman pagpasok nyo po sa loob ng aming bahay. Mga simple lang naman pong halaman pero magaganda rin naman pong tingnan. Tabi naman po niya ay ito naman pong aking binili pong upuan pong bato kung saan po ay nakalagay po doon po yung akin pong strawberry kung saan nakapalibot po yung akin pong pinropagate pong mga strawberry galing po sa mga runners. Ito na po ang papasok naman po ng aking garden. Pagpasok po nyo ng garden, una pong makikita po ninyo sa harapan po yung pong o sa dulo po yung aking pong propagation area na kubo. Papasok po tayo sa garden. Pagpasok po ninyo, makikita po nyo sa dulo yung pong aking propagation area na may nakalagay pong welcome to Sir Benji's Garden. At din po sa tabi po naman ng pinto ng aking garden, sa left side po at sa right side po ay makikita po ninyo naman ay yung aking pong mga tanim pong strawberry na ngayon po ay pagkadami-dami na po nila. Kaya po nakakatuwa talaga po namang kapag parami po ako ng todo-todo ng strawberry. Kaya po masaya po ako at ari pong area sa garden ay marami na rin pong time na strawberry na dadating pong araw. Ngayon na rin po ang month po kung saan ang mga strawberry po ay namumunga. Kaya matutuwa na rin po ang bibisita dahil makakakuha po sila kahit po pailan-ilan. Pagpasok mo din sa garden, matutuwa ka na po agad dahil ang magkabila pong side ay puro strawberry. Ito naman po ang isa rin sa area sa garden na marami po natutuwa. Nakalagay po yung propagation po ng pothos at yung akin pong philodendron ay talaga naman pong pataas na naman po ng pataas. Nasa mataas na pong area ng aking puno na mangga. Iba't ibang halaman din po ang makikita sa garden. Pinagsama-sama ko po, kaya po maganda rin po siyang tingnan. At ari pong areang ari, din naman po nakalagay yung aking pong mga halaman for sale na mura lang po. Iba't iba pong klase ng halaman, may snake plant, may baculares, tsaka po strawberry. Kaya po kung sino man po ang gustong bumili, makakapili po siya na gusto niyang halaman. Ang halaman pong ito ay nasa ayos na pong pots, matigas na rin pong pots na hindi na po siya kailangang magripat. I-display na lang po niya sa garden o ihahanap ng magandang pwesto po sa kanya pong garden. Ito po ang ating propagation area. Ito po ang area kung saan dito po ako nagpo-propagate, dito rin po ako tumatambay, dito rin po ako tumatanggap ng mga
bisita. Pasok po tayo sa aking propagation area. Ito po ang loob po ng propagation area. Narito po yung mga gamit ko sa pagtatanim. Dito po ay pwede po kayong magpahinga. May upuan po akong nakalagay para po sa mga bisita. Minsan po pag po ako ay binabana sa loob ng bahay, dito po ako natambay dahil mahangin po. Nakalagay din po dito yung aking pong iba pong mga nakatanim na halaman. Pag may dumadating po akong bisita, hindi ko na po pinupunta sa loob ng aming bahay. Dito ko na po dinadala sa garden dahil mahangin po. Dito na rin po kami kumakain kung ano man po ang pwede namin kainin. Dito na po kami nagkukwentuhan, nagtatawanan. Masarap po talagang tumampay po din sa aking propagation area. Dito ko naman po nilagay po yung aking pong mga ginawa pong dish garden. Panood po niyo yung video ko po ng dish garden. Dito ko po siya nilagay sa tabi po ng propagation area. Ito po ang area naman kung saan dito ko po nilagay yung ating nga pong dish garden na meron po tayong video kung paano po nagtatry gumawa ng simple dish garden. Panoorin po ninyo yun. Ang dish garden po ay maganda rin pong gawin kasi po ito po ay pinagsamasamang maliliit pong halaman. Sinamahan ko din po ng tanim ko pong whale plant na nasa maganda rin pong pots para po mas maganda pong tingnan. Ari naman po mga paso na mapapansin nyo po ay walang tanim ay may tanim po yan. Yan po ang nakatanim po diyan ay yung pong luyang dilaw. Na ang luyang dilaw po, nakita ko po sa YouTube na pag po ang dapat pong gawin para mas lumaki po ay putulan po ng mga nakausli pong mga dahon. Kaya mapansin nyo po wala po siya talagang mga nakausli. Nakalubog po lahat ay luyang dilaw. Naman po ang aking pong mga bougainvillea, mga bugis po. Tag-bugis po ngayon kasi po tag-init. Ayan po ang aking mga bougainvillea. Ganda po. Ito naman po ang area po kung saan po nakatanim po ang aking mga bugis. Kaso kakaunti pa nga po. Kaya yung po mga una kong video tungkol po sa bougainvillea ay pinakita ko po na may kakaunti pa po ang aking bugis at common lamang po ang kulay na makikita, orange at saka po pink. Kaya po doon po sa isa ko pong video ay bubili nga po ako doon sa aking kasamahan po dating co-teacher ng bougainvillea dahil gusto ko rin pong mapadami. Isa po kasi ang bougainvillea sa paborito kong halaman dahil gawa nga po napakagaganda po ang kanyang kulay. Ito din po ang halaman po sa garden na pag umaga po ay talaga po namang nagpapakita po ng ganda po ng kanyang bulaklak. Combination po ng iba't ibang kulay. May yellow, may orange, may pink. Minsan po ay nagsasama rin po yung tatlong kulay kaya po nakakatuwa. Hindi ko lang po talaga alam ang ID po ng halamang ito. Baka po alam nyo po ang ID po ng halamang ito. Paki-comment po sa comment section po ng video. Ito naman po ang ating mini pool. Lagi ko rin po yung naipakikita sa inyo. Ito po ay nasa tabi po ng aking propagation area. Ito naman po ang mga halaman na makikita po sa ating mini pool. Simple din lang pong mga halaman. Ang mini pool po natin ay wala pa po ngayon. So far po hindi ko pa po nilalagyan ng tubig kasi lilinisin ko pa po. Para po pag malinis na tamang-tama po namang summer na ay makakapag-swimming na. Kung sino po ang may gustong mag-swimming, pwede naman po magsasabi lang po sa akin. Wala pong problema. Kasi po nakapanligo na rin naman po ako din sa mini pool kaya pwede naman pong iba. Ito naman po ang tabi po ng ating mini pool ng mga halamang nakatanim. Ito po ang pathway kung saan po ito naman po ay papunta naman po dun sa tanim kong gulay na sayote na mamaya po papakita ko rin po sa inyo. Sa tabi rin po ng mini pool, doon po nakalagay po ang ating pong tanim pong Indian mango na ngayon po ay talaga po namang ang dami pong bulaklak. At soon po ay marami na naman po tayong ma-harvest na bunga na Indian mango. Pag nagkaroon na po ng marami po uling bunga, bibidyo ko po ulit sa inyo, papakita ko po ulit sa inyo para matuwa rin naman po kayo. Katuwa po kasi ang mga puno pag marami pong bungang naglawit. Kung Indian mango ay 2 pong puno at pareho po namang namumunga. Pero para po sila po ay nakakaintindihan na salitan po sila ng pamumunga. Ito
Ito naman po ang ating puno ng lokban na hanggang ngayon po ay patuloy pa rin pong namumunga. Marami pa rin pong hinog. Sa katunayan po ay ang dami pong nahulog na bunga nito nung talaga pong malakas ang hangin. Isa po ang tanim ko pong ito sa nagbibigay po ng lilom po sa area na ito ng garden. Kaya po malamig po. Nakakatuwa din po itong punong ito kasi para pong hindi po nauubusan ng bunga. Pagkakabunga po ay magkakaroon po uli. Ito naman po ako sa aking pong tanim na sayote. Tanim ko pong sayote, katabi po na rin aking mini pool. Ayan, nadami rin pong bunga kaya po nakakatuwa. Nakakatuwa po talaga itong tanim ko pong sayote. Ang dami ko na pong na-harvest, more or less po ay siguro po mga 12 na po o 14 na pong bunga. Ngayon po ay tuloy-tuloy po ang kanyang pamumunga. Kaya po pag napunta po ang mga kapatid ko, pinapupunta ko na lang po din sa garden at pinapipitas ko kung ilan po ang kanilang gustong ilutong sayote ay okay lang po naman sa akin. Na-tour po na po kayo din po sa aking simpleng garden. Ngayon po ay namamahinga na po ako. Nakikita po nyo sa aking likod yung aking pong tarpaulin po ng welcome po sa aking simpleng garden. Sino man po ang pupunta. Sana po kahit po ulit-ulit po pong pinapakita ang aking garden ay hindi po kayo nagsasawa. Kasi po minsan po ay may nababago, may nailalagay po akong bago. Gusto ko pong makita po ninyo para hindi man po nyo gayahin. Ma-inspired po kayo na ayos-ayos din na inyong garden kasi po pag may garden po tayo, malaki man po o maliit ay malaking tulong po sa atin kasi nakapagpaalis po yan ng ating stress pag gusto po nating mamahinga. Iba rin po makita ng mga halaman at yun po ay nakakagaan din po ng ating pakiramdam. Sana po nagustuhan po ninyo ang ating garden tour ngayong 2026. Ampon nyo ko sa aking mga iba pang gagawin din sa garden. Huwag po kayo magsasawa sa lahat po na sumusuporta, nagsusubscribe, nakakakita ng aking video na nagsusubscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dito na lang po. Bye-bye.